So today na nga ba mga sangkay, si Senator Jinggoy Estrada dadamputin ng mga pulis at NBI? Hello guys, what's up? This is me. We are back guys dito sa ating YouTube channel. Kamusta po? At ayun nga po, mainit-init po itong ating topic ngayon mga sangkay kasi nag-uumpisa na po ang pagkalampag sa mga nangurap di umano. Pero itinatanggi po yan mga sangkay ni Senator Jinggoy. Pero yun na nga po, ebidensya pa rin ang magsasalita dyan. Kung walang ebidensya, makakalusot siya. Pero ang masama po dito, plunder ang kaso, mabigat, wala pong bail. Ay nako. Well, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ayun na nga po, Senator Jinggoy Estrada. Isa na naman pong masamang panaginip ang kanya pong kinakaharap ngayon. Nahaharap na naman sa panibagong plunder at graft case si Senador Jinggoy Estrada. Inakusahan siyang tumanggap ng 573 million pesos na kickback Laki, sa mga no? flood control projects. Kinwestiyon naman ni Estrada ang timing at anyay pagbilis ng usad sa kaso ng mga kasamahan niya sa Senate Majority. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Formal lang kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Kasong pandarambong at katiwalian ang isinampa sa kanya. Nagugat yan sa umano'y illegal budget insertions at project allocations ng senador sa DPWH infrastructure portfolio noong 2025. Ayon sa Ombudsman, 573 million pesos ang natanggap ni Estrada bilang kickback umano kapalit ng mga inalaang budget sa mga infra project. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Base naman sa inilabas na certification ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, wala raw budget insertions si Estrada. Pero giit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi sapat ang isang certificate. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagbunyag na nakatanggap si Estrada ng 30% na kickback sa 355 million pesos na flood control projects sa Bulacan. At ngayon, Vice Chairperson na ang kinasuhang si Estrada ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga aligasyon ng katiwalian ng government officials. Ay, hindi ko alam mga sangkaya, pero yung timing, hindi ko alam kung nagkataon lang to or talagang, I don't know guys. We all know kung gaano ka dumi yung politika sa Pilipinas, no? Kabila ang panig, I mean, hindi lang isa. So, hindi ko sure kung anong meron sa timing. Kasi yung timing, alam nyo na kasagsagan po ng impeachment ni VP Sara. So si Sara po I think mag-uumpisa na po yung impeachment case ni Sara Duterte. At ngayon mga sangkay, bigla pong magkakadamputan. Ngayon yung minority, mga sangkay, nakakapagtaka din kasi ayaw po nilang tanggapin yung virtual na pagboto ng isang senador kahit absent siya. Online na pagdalo or online na pagboto, ayaw nila. Pero sila po ang gumawa niya noon. Sila Lacson, sila Risa Hontiveros, itong si Kiko Pangilinan, sila po talaga yung creator ng virtual na pag-attend ng isang senador. Tapos ngayon, ayaw nila pong payagan. Galit na galit po sila. Pero silang gumawa nun. I don't know ano po ang mayroon sa timing. Ako, mga sangkay tayo nga dito, diba? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Tayo dito,
ano tayo, pagdating po sa away ng politiko, gitna po tayo. Pero syempre, pagdating sa mga pangungurap, hindi po tayo gitna dyan. Kailangan talaga may managot sa pangungurap kasi yun po ang gusto ng PBBM eh. 'Di ba? Gumawa na ng paraan ng Pangulo. Naglabas na po siya ng mga mabibigat na impormasyon ng SONA. So, what we need or what the Filipino wants to hear and wants to see na ito mga korap ay napapanagot. Pero, yung timing kasi, nagdududa yung mga kababayan po natin, kahit ako makasangkay, nagkakaroon ako ng tanong eh, bakit kaya yung timing sumakto pa sa kung kailan nang mag-uumpisa na yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte, di ba? Pero si Senator Jinggoy, handa raw labanan ang kaso sa legal na paraan. Ayan na. Hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na pag-aralan ang resolusyon ng DOJ at Ombudsman para sana nakapagbigay sila ng paliwanag bago isampa ang kaso. Dagdag pa ng senador, kapansin-pansin na bumilis ang usad ng mga kaso laban sa ilang taga-mayorya matapos magpalit ng liderato sa Senado. Una nang sinabi ng Ombudsman na kakasuhan din nila si Senador Joel Villanueva. Ito, susunod na rin to. Gumugulong naman ang investigasyon kay Senator Cheese Escudero. Pareho yang may kaugnayan sa flood control scandal. Nahaharap din sa reklamong plunder sa Senator Rodante Marcoleta dahil naman sa umaray 75 million pesos na natanggap niyang campaign donation. Pero nilinaw rin ng palasyo na walang tinatarget ang administrasyon. Nariyan na raw ang mga issue bago pa mabuo ang majority 13 sa Senado. Actually, may punto. No, nandyan na po yan eh. Bago pa magkaroon ng solidong yung majority. Pero hindi pa rin may iwasan yung iba magtatanong talaga dyan, bakit yung timing? Bukod naman kay Estrada, kinasuhan na rin ng plunder at graft sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at DPWH engineers na sina Daniel Cesar Cortuna, Manny Bolusan at Arturo Gonzales Jr. Walang piyansa ang inirekomenda ng Ombudsman. Ayun lang. Hindi naman Yan sinasabi po natin, walang piyansa. kinasuhan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opolencia, at Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Bahagi na kasi sila ng Witness Protection Program ng DOJ. Nagbabalita mula sa front. Okay, so ayan mga sangkay yung ganap sa kanila. So, papalag si Senator Jinggoy, pero ayun na nga po. Ito yung ito yung naririnig po natin ngayon na may mga madadampot na. May nagsalita galing po sa minorya. Aside nila Risa Hontiveros, naghahanda na daw po sila sa isa na naman pong pagbabago ng liderato. So, ayun mga sangkay, parang magdududa ka talaga eh. At alam nyo guys, kung ito po ay panggugulang, may negative effect ito sa sambayan ng Pilipino. Very, very negative. So, dyan po mag-ingat sila, mga sangkay. Kasi, ngayon, may social media, nakikita po ng lahat ang mga nangyayari. No? Pero yun na nga, umpisa na ng damputan ng mga nasabing nangurap. Anong inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.